Ilan nga po sa mga subscriber natin ay nagtatanong kung bakit nga ba ito ang aking motor. So dito nga sa video na to guys is magbibigay tayo ng linaw kung bakit nga ba ito ang aking itindera sa aking mga motorsiklong inaalagaan. Kaya samahan nyo ako guys na pag-usapan ang motorcycle na ito. Pero bago yan, baka pwede naman na pa-subscribe ng aking YouTube channel. I-click mo na din ang notification bell para maging updated kayo sa mga susunod na i-upload ko. Guys, baka pwede naman na pa-like and follow ng aking Facebook page. Nasa description po ang link. Kaya make sure guys na tapusin nyo ang video na ito para malaman nyo ang information may kinalaman sa motorcycle na ito. Well guys, talakayin lang muna natin saglit, no? Dito nga pala sa video natin na to, tatalakayin natin about nga pala dito sa Shogun 125 kung bakit nga daw ito ang aking piniling motorcycle. Pagdating sa kanyang engine specs guys, talagang sulit na sulit po talaga ang motorcycle na ito. Meron siyang 125 cubic centimeter engine displacement, naka 4-stroke, single cylinder. Siya nga po guys is meron pong 2 valves kaya makakaasa ka nga po na meron siyang matipid na gas consumption. Isa sa pinaka gustong gusto ko sa motorcycle na ito, bakit ako bumili ng isang legendary Shogun 125 ni Suzuki. Diba syempre guys, kapag pipili ka ng isang motorcycle, talagang pag-aaralan mo muna kung ano talaga yung benefits na ibibigay sa'yo ng isang motor. Kaya po ako kumuha ng Shogun 125 guys, no? O bumili ng second hand dahil may purpose din po kung bakit. Kaya ito ang napili ko. In terms of quality of bike naman guys, pag-usapan naman natin dito sa motor ko. Ito nga palang motor na to guys is 2009 model. So talagang matagal-tagal na po ang serbisyo niya. Ako po is almost third owner na para sa motor na to. Baka magtaka kayo na bakit pa ako bumibili ng ganitong klaseng model ng motor, napaka old model na. Well guys, isa kasi ako sa motorcycle enthusiast na nakakapag-appreciate ng mga old model. Sa totoo lang, kung meron nga pa akong budget, bala ko pang bumili ng ng 2-stroke engine. Pero siyempre dahil sa gamitin muna natin sa tama yung ating budget o yung ating natitirang ipon, hindi mo tayo bibili ng bagong motor. Ito muna yung ating pansamantalang gagamitin. So quality guys, syempre wala na tayong dapat pong pag-usapan sa bike na ito. Alam naman natin na talagang quality ang mga ganitong model. Ito kasi yung Japan made talaga guys, kumbaga pure, talagang matitibay, kalidad. Yung tipong yung mga motorcycle brand is naglalaban-laban noong mga panahon ng mga model na yan, no? Naglalaban-laban sila para masabi kung sino talaga ang pinakakalidad na motorcycle brand. Kaya isa to guys, no? Itong Shogun 125, isa ito sa talaga namang kalidad na motor. Kaya din talaga guys napaisip ako na bumili ng motor na ganito, no? So kung mapapansin nyo nga pala guys, no, bakit ko ginagawa tong video na to? So siyempre guys, may iba kasing mga nagtatanong sa akin at naguguluhan, bakit nga ba nag Shogun 125 tayo samantalang galing tayo sa sports bike? Ito yung reason ko kung ba't pinili ko na mag old model muna tayo, no? So siyempre, number one, sobrang tipid talaga ng motor na to. Hindi lang sa gas guys, no? Sobrang tipid in terms of maintenance. Kapag maglo-long ride kayo, talagang napakatipid nito. Tipid talaga guys pagdating din sa kanyang mga parts. Kasi guys, kahit nga old model na siya, medyo meron ka pa rin makukuha mga parts sa kanya. Pero yun nga lang, medyo matagal ang deliver. Kasi tulad nung in-order ko, may mga parating nga pala tayo na ikakabit sa kanya guys, no? So gagawin na rin natin siya ng mga incoming vlog. So gagawin na lang din natin siya. Pagdating sa kanyang parts, mura lang din guys ang mga pyesa ni Shogun 125. Tapos kaya sobrang sulit din, sobrang tipid. Sobrang tipid sa gasolina. Kasi alam nyo po ba na ito nag-average ang kanyang gas consumption ng 58 to 60 km per liter. Can you imagine that guys, no, kung gaano ka tipid ng motor na to? Kaya pwede talaga sa long ride, talagang tipid ride ang ibibigay sa'yo ng motor na to. Kaya pinili ko talaga guys na ang Shogun 125 na mga old model ang piliin ko kasi nga merong kalidad na makina. Kung iisipin guys, 2009 model, almost 15 years na siya. Yes, almost 15 years na po ang motor natin na to. Kaya talagang sobrang tipid, solid na solid. Andito nga pala tayo sa favorite bridge ko, dito yan sa may Indang guys, no. Papunta na yan pag-angat Kabsu. Dito talaga ang pinaka favorite tambayan ko guys. Minsan may mga selfie ako dito, minsan doon ako sa kabila nagse-selfie. So ngayon wala akong kasama kaya wala tayong picture today. Pag-usapan naman natin yung iba pang mga kailangan nyo malaman kung bakit napakatipid ng motor na ito. Pagdating guys sa kanyang maintenance, isa talaga guys sa masasabi kong matipid ng motor na to. Pagdating sa kanyang maintenance, alam nyo ba na ang kanyang oil capacity is meron lang siyang 800 ml.
So hindi pa pumalo ng 1 litro, kaya makakatipid ka na sa kanyang oil kasi mas mura yung mga 800 ml na mga oil. Then yung kanyang filter nga pala guys is tugma yung mga oil filter ng Raider 150, kaya hindi ka na rin mahihirapan para sa kanyang parts. Mura din. Sa maintenance, napakatipid. Yung kanyang engine sprocket, yung kanyang rear sprocket, yung kanyang kadena, meron din pong matipid na mga presyo na almost hindi ka lalagpas ng 1K. So sa maintenance, napakatipid talaga ng 125 na motor na to. So sa mga magtatanong guys kung bakit ko nga ba pinili itong motor na ito na muna yung gawin nating pang daily use bike. And bilang paglilinaw lang guys, no, ginawa ko yung vlog na to para nga doon sa mga iba nating mga subscriber na nagtatanong kung bakit. Siyempre guys, number one reason is kung mapapansin nyo, hindi na ako nagmo-motovlog. Okay, hindi na ako yung content ko sa YouTube is hindi na yung nagda-drive ng motor, about sa motor na gamit ko, kung be specific lang na isang motor. Kung mapapansin nyo, naging motorcycle review na ako. Kung mapapansin nyo, iba't ibang motor na yung nire-review natin. And ang ginagawa ko guys is para lang siyang presentation video ng isang motor na nire-review ko. Kaya napaisip ako guys na gumamit na ako ng isang motor na komportable, matipid sa gas, may kalidad na makina, and syempre alam kong tatagal sa akin. So yan guys ang isang reason kung bakit ito ang pinili kong motor na bilhin. Actually guys, meron na ako say 200, meron pang isang scooter na pula, yung Rusi Royal. Sa akin na rin to, kumbaga hawak ko na rin to. Kung mapapansin nyo nga dyan sa video, ayan tatlo na sila na nasa parkingan, nasa loob ng bahay. Kaya hindi siya guys yung pinalit kong motor sa Motorstar Z200S natin na sports bike, yung ito. Hindi yan kasi yung in my previous vlog guys, sinabi ko nga doon na binenta ko na yung Z200 natin. And hindi po ito yung pinalit ko. Okay? Bilang paglilinaw lang. Matagal na po yung motor na yan sa akin guys, hindi ko lang halos sa vlog. So ngayon, dahil nga may iba ating mga subscriber o mga followers ko na nagustuhan na ito yung ginagamit kong motor, kaya ginagawan ko rin po ng video. And syempre ginagawa ko din itong vlog na to para sagutin yung ibang mga tanong ng iba nating mga subscriber kung bakit nga ba ito yung motor ko sa ngayon. Hindi na kasi ako nagmo-motovlog, napakabihira na lang. Nawala na rin po sa akin yung mag-rides ng mag-rides. So hinanap ko yung motor na magagamit ko lang na pang service lang talaga, pang point A to point B. Ako kasi guys, minsan nandito sa Tagaytay kay Mrs. Minsan kami ni Mrs. nasa Ternate, minsan nasa Silang doon sa kabilang bahay. So kung titignan, hindi ko na kailangan ng motor na aggressive kasi dahil sa may iuna muna kami ngayon guys na bagay na dapat mas unahin, nawala muna yung pagra-rides na yan. Kaya ang tinira kong motor is yung pang service na lang talaga. And eto nga, si Shogun 125. Pangatlo, napakatipid. Sobrang tipid talaga ng motor na to guys. Wala ka nang masasabi talaga sa kanya. In terms of gas consumption, sa kanyang maintenance, napakatipid sa kanyang mga parts. Napakatipid, mura po ang mga parts niya. And syempre, pang-apat, yes, yung kanyang quality. Wala ka nang kailangan pang patunayan, Shogun 125. Itong motor ko 2009 model until now. Okay na okay, manakbo, goods na goods. Napakatining ng makina. Tsaka in terms of physical appearance naman guys, kung titignan mo yung itsura ng Shogun 125 sa mga semi-automatic na mga bagong model sa ngayon, pag pinagtabi mo, hindi mo siya mapagkakaila na old model Kakaila na 2000 model Di ba? Kita naman, di ba? Kumbaga, futuristic design, pagdating sa bodywork, sa kanyang mga fairings, matitibay. So ang kailangan ko na lang talagang gawin dito sa motor na to guys is alagaan and ayusin pa yung mga iba pa niyang kailangang ayusin. May mga iba pa po kasi siyang parts ng Shogun 125 natin na medyo kailangan pa talaga ng ayusin para maging presentable lalo sa mata. So sana guys nasagot ko yung mga tanong nyo kung bakit ito yung motor ko. And hindi po ito yung pinalit ko sa Z200S natin, hindi. Sa totoo lang, matagal na yan sa akin. Hindi ko lang ganong napapakita sa vlog. And hopefully, baka sa mga katagalan, baka bumili din tayo ng big bike So ngayon, medyo iniisip muna namin ng asawa ko kung ano ba dapat ang unahin So dito ko na lang tatapusin yung vlog guys I hope na nagustuhan nyo yung ating topic sa ngayon at nasagot ko yung mga katanungan nyo about
kung bakit ito yung motor natin sa ngayon. So dito ko na tatapusin. Maraming salamat. Ichiboy, thank you.